Sam Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Yun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, ano? Ayan, nandito na naman tayo para magbigay po ng magandang balita sa inyong lahat. So ito po, trust rating ng ating mga matataas na opisyal dito sa Pilipinas, mga kababayan. So ito po mga kababayan, makikita nyo po dito sa screen. Makikita nyo po dyan, yung tatlong matataas na opisyal natin sa gobyerno. Una dyan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangalawa, si Sara Duterte. Pangatlo naman, si House Speaker Martin Romualdez. Ang pang-apat, si Alexander Gismondo. At ang panglima ay ang bagong ating Senate President, Chis Escudero, mga kababayan. Ayan ang mga matataas na opisyal na makikita natin kung gaano kataas ang trust rating nila sa ating mga kababayan, mga Pilipino, no? So ito po mga kababayan, makikita po natin dito. Simula po ng May 2024, ang trust rating po ni PBBM ay 56%, mga kababayan. Ngayong June, tumaas po siya, no, ng 2%. So umabot siya ngayon ng 58%, mga kababayan. So tumaas ang trust rating ng ating mahal na Pangulo sa mga kababayan natin. At siyempre, ikaw ba naman kababayan, ano? Dahil yan sa ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo. At nakikita naman natin, maganda ang kanyang ginagawa sa bansa. Lalo na ang pamamahagi niya ng tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan talaga ng tulong. Ibinababa niya na sa mga kababayan natin ang tulong. At siyempre, hindi lang yan mga kababayan. Maraming ginagawa ang ating mahal na Pangulo na nakikita na ng karamihang mga Pilipino. Yung iba kasi dyan mga kababayan, yung mga nagsasabi na bangag, adik, walang nagagawa si PBBM, yan yung mga tao na may galit sa kanya, yung mga anti-Marcos na papilit siyang pinapabagsak. Yun po ang isang kasabihan. Kahit anong paninira nila sa ating mahal na Pangulo, wala na yan mga kababayan. Dahil matalino na ang mga Pilipino. Nire-research na nila kung totoo ba ang sinasabi ng mga anti-Marcos na yan. Kasi kung ako man mga kababayan, kung may makita po akong mga ganyan na mga pananilita sa isang tao, siyempre, alamin din ho natin ang totoo. Kasi siyempre mga kababayan, mahirap na yung mga ganyan. No? Patuloy ho nilang sinisiraan ng ating mahal na Pangulo. Pero, patuloy naman siyang itinataas ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, wala siyang ginagawang mali. At desidido siyang tulungan ng bansa na may ahon uli ang bansang Pilipinas sa pagkalubog nito noong nakaraang administrasyon dahil sa COVID. O ito naman mga kababayan, ang pangalawa, si Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte ay 60% noong May 2024. Sumataas sa kaysa kay PBBM, ano? Ngayon naman mga kababayan, nitong June 2024 ay 58%. So bumaba siya ng 2%. Nako mga kababayan, ano na naman kaya ang sasabihin ng mga didisit vlogger dito? Ano na naman kaya ang reaksyon ng mga to? Malamang mga kababayan, kung ano-ano na naman kaya ang sasabihin nila sa survey na ito? Kasi mga kababayan, bawat ho nilalabas dito na makikita ho ng mga anti-Marcos na mataas si PBBM, siyempre sasabihin na naman nila yan, minamaniobran na naman nila para bumagsak si Vice President Sara Duterte. Alam niyo po mga kababayan, kung siya talaga ay isang vice presidente at pangalawa sa mga pinakamataas na presidente dito sa bansa, dapat magkomento man lang siya sa mga nangyayari ngayon diyan sa West Philippine Sea. Naputulan na ng daliri ang isa nating kababayan na sundalo na hinaras, ayon pa dito, sinadya banggain ng mga China Coast Guard ang kanilang sinasakyan, kaya naipit
ang kanyang kamay, sanhi na pagkaputol ng kanyang daliri. Wala ba tayong narinig na kanyang komento, mga kababayan? Simula nang nangharas ang mga barko ng China dyan sa may West Philippine Sea, bawat resupply mission ay hinaharas ng mga barko ng China. Never ho tayo nakarinig ng komento sa ating Vice President. Pangalawang Pangulo yan mga kababayan, ng bansang Pilipinas. Na siya, kung wala ang ating mahal na Pangulo, ay siya ang magiging Pangulo ng bansa. Pero ano ho ang nangyayari mga kababayan? Wala hong komento ang Vice President natin. Kaya yan, mga kababayan, bumaba ng 2% no? Ang kanyang trust rating ngayong June. Pababa na. Ano to? Spaghetti pababa? Wala nang pataas? Spaghetti pababa na lang? Nako, grabe na naman sigurong iyak ng mga DDS vlogger na yan ngayon. Ano na naman kayang gagawin nila dyan na pananalita, no? Kasi mga kababayan, sa mga DDS kasi mga kababayan, kung ano ang ginagawa ni PBBM na pagtulong o pagbigay ng pag-serbisyo para sa bayan, para sa kanila yan, pakitang tao lang. No? Kasi mga kababayan, alam nyo, yung mga nag-iisip na ganyan, yung mga nagsasalita na ganyan, nung panahon kasi ni PRRD, naranasan nila yan. Pakitang tao lang ang pinapakita nila noon. Pero yung tao na nagtutuong nagsiservisyo sa bayan, pinag-iisipan nila. No? Ayaw nila sa gobyerno na ganyan. Yung tumutulong sa mga mahirap, ayaw nila yan. Kasi gusto nila sila ang gumawa kasi pakitang tao sila noon pa, nung kanilang administrasyon. Sabing matapang, mag-jet ski sa West Philippine Sea. Ano po ang nangyari? Pangatlo naman mga kababayan, si House Speaker Martin Romualdez nung May 54%. Ngayong June ay 55%. So tumaas din si Martin Romualdez ng 1% mga kababayan. So ito naman si Alexander Gismondo, Chief of Justice of the Supreme Court, 43% nung May, 43% din nitong June mga kababayan. At itong pinakahuli natin, ang bagong Senate President, Chis Escudero mga kababayan, meron siyang 60%. So mas mataas siya sa lahat. Bagong Senate President ito mga kababayan. Ito po ang pumalit kay Mig Zubiri mga kababayan, si Chis Escudero, no? So ayan mga kababayan, ano na naman kaya ang sasabihin ng mga DDS dito? Malamang iiyak na naman to sila mga kababayan kasi biruin nyo, lagapak talaga bumaba ng 2%. Nako mga kababayan, mukhang hindi to spaghetti pataas pababa lang ng pababa paganon lang ng paganon no? Yan po mga kababayan, ang ating kasing mahal na Pangulo, patuloy ang serbisyo sa bayan mga kababayan, no? Yan, believe ako sa ating mahal na Pangulo. Kasi alam nyo po, no, ginagawa niya talaga ng paraan na lahat po tayo ng mga Pilipino, no, na hindi ho tayo maiiwan. So, meron tayong trabaho. Hindi ho katulad ng mga nakarang administrasyon, puro COVID ang nangyari. So, wala ho. Marami hong nawalan ng trabaho. Kahit ako noon ay lockdown. No? Ang may trabaho lang ata noon mga kababayan ay ang supermarket, no? Mga doctors, frontliners lang natin yung may mga trabaho. Pero yung iba ay wala talaga mga kababayan. Kahit sabihin niya pa binigyan niya ng ayuda, pero iba pa rin yung may trabaho ka. Kasi ang ayuda, parang ano lang, isang buwan lang na trabaho yun. No? So ito mga kababayan, ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo na patuloy na paglakad sa iba't ibang mga bansa, paghahanap ng mga mayayaman negosyante, ito na yun. Ito yun yung magbibigay ng trabaho sa mga kababayan natin, mga kababayan nating Pilipino. Ito yun. Kasi merong mga mayayaman na negosyante na nagtitiwala na po dito sa ating bansa. So, sa patuloy po ni PBBM na pupunta sa iba't ibang mga bansa, marami siyang nakikilala na mga mayayaman negosyante at kanya po hinahikayat na mag-invest po dito sa bansa. At ito na yun. Tayo ang magtatrabaho sa kanila mga kumpanya na mag-i-invest dito sa bansa natin. Paano ba yan?
gaano ba yan kalaking tulong sa bansa natin mga kababayan. Kikita ang bansa natin, magkakaroon pa ng trabaho tayong mga Pilipino. Ganyan dapat ang ginagawa ng gobyerno. Hindi yung puro utang. Kaya yun tuloy, nalubog sa utang. Umabot ng 13 trilyon ang iniwang utang kay PBBM. Ngayon, mga kababayan, para may isisi ang mga DDS, meron ako nakitang post ng DDS vlogger na sinasabi na tumaas daw ang utang ni PBBM. Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Tingnan mo nga, ang utang na iniwan ng iniidolo mo. Kung hindi pa nagbayad si PBBM ng 2 beses, ay baka umabot yan ng 17 trilyon ang utang ng Pilipinas, mga kababayan. Eto mga kababayan, umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito lamang Huwebes, mga kababayan, sa sektor paggawa na tiyakin ang mahusay na pagpapatupad ng planong trabaho para sa bayan, natutulungan sa pagbuo na hindi bababa sa 3 milyon bagong trabaho sa 2028. Nako mga kababayan, bago matapos ang 2028, meron tayong magiging trabaho ng mga Pilipino o abot ng 3 milyon. Ngayon, kung tamad ka at gusto mo trabaho ang pupunta sa'yo, ay wala hong mangyayari sa'yo mga kababayan. Hindi ka talaga magkakaroon ng trabaho. Talagang magugutom ka. Ngayon, kung magugutom ka, sabihin mo na naman kasalanan ng gobyerno kasi tamad ka. Ganun lang yan eh. Pero kung masipag ka, hindi ka umaasa sa gobyerno, trabaho ka. Magtrabaho ka kasi maraming trabaho na nakaabang sa atin. Kung tamad ka, edi wala talagang mangyayari mga kababayan. Sisisihin mo talaga ang gobyerno. Tulad yan mga kababayan, sinisisi yung gobyerno, bakit tumataas ang mga bilihin dito? Bakit? Ang tanong, dito lang ba? Buong mundo po mga kababayan, nakakaranas sa pagtaas ng mga bilihin. Hindi lang ho sa Pilipinas. Kahit ipagtanong nyo sa mga kababayan natin abroad, kung may kilala kayo, itanong nyo po doon. Kung magkano ang kilo ng bigas, baka nga doble pa doon sa kanila. Dito sa atin, alam nyo po ba, mas mababa pa dito, mga kababayan. At ito, mga kababayan, sinusubukan ng tapyasan ng gobyerno na mapababa ang presyo ng mga bigas dito sa bansa. Dahil yan mga kababayan, alam nyo, ang gusto kasi ni PBBM, masolusyonan yung pangmatagalan, hindi lang yung pangmadalian. Kaya inuuna niya po yung ating mga magsasaka, tinutulungan niya katulad yan, bigay ng mga titulo ng lupa, pagbigay ng mga abunot, binhe. Yan ang isa sa mga ng ating mahal na Pangulo kasi alam niya na yan ang makakatulong para mabawasan at matapyasan ang presyo ng bigas dito sa bansa para bumaba ang presyo. Hindi kasi nila alam yan. Kasi puro lang sila puna, puro galit, puro inggit. Nako. Yan po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po sa inyo. Thank you po.